Magandang araw mga kapamo. Ngayon po ay Chinese New Year at ibig sabihin holiday po. Ang yaya namin ay walang work, kaya igala niya ako. Ah, aray ko yaya, lapit-lapit naman ng camera mo. Pwede medyo layo-layo naman na-narrate ako eh. So, yun na nga, igadala ako ng yaya ko. Sabi niya, Sasan, medyo mataba ka na ngayong araw. Sabi niya, sige, sama ka sa akin, maglakad-lakad tayo mamaya. Ayan na naman, malalapit na naman yung camera, ilayo-layo mo naman. Sabi ko, Yaya, payat-payat ko nga eh. Kaya dapat isakay mo na lang ako sa scooter mo. At yun, sinakay niya na lang ako sa scooter niya. Tapos natanong din ako sa kanya, Yaya, saan ba tayo punta? Parang narilayan na to. Mamasyal ba tayo? Dahil sa sobrang tagal, mga 72 hours na kaming nasa kalsada. Charis, hindi naman. Medyo lang. So napatingin-tingin ako at mga ibang kasabayan naming motor ay napapalingon din sa akin. Siyempre, ang ganda-ganda ko noon. Paro-paro ako eh. Tsaka si Rena ako eh. Ngayon lang ata sila nakakita ng pango. O, ayan na naman yung camera mo, Yaya. Medyo nga layo-layo mo yan sa akin. Hindi nakikita yung mutangos kong inong yan. At eto, medyo nagtatampo ako sa yaya ko kasi nga, akala ko naman, nabibiro lang siya na papalakarin niya ako. Ayun, naglakad nga po habang siya naman nga yung mataba, kaya siya tumataba kasi hindi siya naglalakad. Parahin lang siya nasa motorsiklo niya. Tapos pa yan, pakembot-kembot, syempre, maganda. May kalawit nga lang. Yan, naglalakad ako. At maganda naman yung mga tanawin. Medyo basa-basa pa yung mga damo kasi ang aga-aga pa, siguro mga 6:00 ng umaga pa lang po na naglalakad-lakad na kami ng yaya ko. Akala ko forever na akong nakasakay. At pagkatapos kong maglakad-lakad, dahil highway na naman yung kalsada, isinakay na ako ng aking magaling na yaya. Ay nako, napatingin sa akin yung mga tao pag nakikita ko, sumisigawan ako, ay, pogi, 150. Hindi. Nakukitan siguro sila sa akin. Yan lang siguro sila nakakita ng pangunang nakasakay sa scooter. Pero hindi naman. Kasi well-trained naman ako ng yaya ko. Sabi niya ng yaya ko, Sasan, mukhang delikado itong panay ka ng sakay ng scooter. Sabi ko sa kanya, Yaya, simula pa nung baby pa ako, nakasakay na ako rito. Kaya ako naman, masters ko na to. Mastered. Talaga yaya kahit kailan. O, huwag malapit ang camera ha. Iimut-imut ako dito, di ba? Ganda-ganda nga pala kasi yung panahon ng mga oras na to, yung panahon ay hindi mainit, hindi rin maulan. May mga parte ng lupain na to na medyo makulong din. Pero di ba, ganda-ganda ng probinsya namin. Yan, dami kang makikita mga bundok, tsaka yung mga damo, kung saan hinahabol ko yung mga manok. Diyan ako nakikipaghabulan sa mga manok, sa mga damhong yan. Nga pala, bukas, pupunta ako sa bukid. Kaya meron na naman akong panibagong load. Eto, nag-road trip lang talaga kami ng yaya ko nito kasi gusto niya akong isama. Kasi naawa na siya sa akin. Panay na lang daw kain ng chicken. Ang taba-taba ko, kaya pinapalakad-lakad niya ako kapag umaga. Pero eto, sa mga oras na to, yung inalagi na naming oras sa kalsada ay mga 550 hours na. Ganun katagal o literal. Tinan nyo. Iba-iba yung kulay ng kalsada na daanan namin. Depende sa sira, sa araw. Ay, ewan ko, hindi ako marunong magsalita. Ayan. Eto kasi ay mga 7:00 na to ng umaga. Mga isang oras talaga kami nag-road trip ng aking yaya. Sabi niya, Sal, pabibigyan kita saan. Gusto kong ma-experience mo yung road trip na to at isama natin yung mga viewers mo saan kahit wala silang nanonood sa TikTok. Sabi ko, naku, papanoorin nila ako kasi paro-paro ako. Tsaka ang ganda-ganda ko kaya no, kahit may kalawit ako. Ayan. Ito yung mga bukirin na kadalasan nakikita ko at kadalasan dinadaan-daanan ko lang ang mga lugar na to. Gusto niyo malaman ng probinsya, i-google nyo. Google Map nyo. Para naman may trabaho kayo. Hindi yung ako pang may explain kung saan probinsya ba to. Saan lugar ba to. Basta nasa Pilipinas. Huwag niyo mag-alala. Nasa Pilipinas na ako. Palma. Tsaka may yung mga pang yung ilong.
O ayan, nadaan tayo sa tulay. Eto maganda 'tong tulay na 'to. Nakapagpa-picture nga ako diyan pero hindi ko i-upload kasi ang pangit-pangit ng kuha ng nanay ko. Siyempre hindi pa ako naligo. Kakagising ko lang ng umaga, isinama ko. Hindi man ako nakapag-prepare. Hindi man ako nakapag-lipstick. Ako naman, o di ba ang ganda-ganda. Ay, iniyaya ko talagang gala. Pinipilit-pilit pa ako pag-alap. Kasi kagabi nga naglungkot-lungkot na naman ako. Sabi ko parang sumasama ng pakiramdam ko. Parang gusto ko ng gala. Parang gusto ko yung medyo mahaba-habang road trip. O ayan, pagbako yung daan. Diyos ko naman, galaw-galaw, mga politiko. Joke, hindi nga pala ako pwede magsalita. Means, saan naman, kasi neutral nga pala ako. Kasi aso lang ako panguwa ko. Wala naman akong tae, tsaka laway, tsaka sukang dilaw, yun lang yung ambag ko. Tsaka stress sa aking yaya. Yan, sinama niya po. Etong na to, ibang bansa rin puro pastuhan. Pero lahat ng nakikita niya, syempre, ay hindi akin. Hiraan lang naman ako. Meron ako. Wala naman, di ba? Isa lang akong mahampas aso. Hampas lupang aso. Pero in all fairness naman, napakatahimik at kahit na medyo malayo yung pinuntahan namin, enjoy naman ako. Patingin-tingin, tsaka yung mga tao, yung kumakaway sa akin, syempre, gold ako Kaya hindi ako pwedeng kumaway sa kanila. Yan. Medyo tahimik kasi na-holiday at mga bibihira lang, masyadong bihira yung mga nakasalubong namin sa daan. Medyo tahimik pero sabi ko sa nanay ko, ay hindi ko pala siya nanay, yaya ko nga lang pala siya. Kasi kapag maraming nakakakita, yaya ko siya. Kasi, siyempre mayaman, kunwari mayaman ako, di ba? Kaya kailangan yaya ng tawag sa kanya. Kasi ang tinawag ko siya ng nanay, parang, basta, yan, di ba? Yung mga pundok-pundok na yan. Aakit ako dyan kapag hindi mahaba na yung pako. Pandak ako kaya mapapagod ako. Kaya sakay-sakay lang muna ako ngayon. Nakikita niyo, parang dapat hapon na, pero hindi naman talaga. Kasi may mga parating lang dyan na saka pa lang tumataas yung araw. Yan o. Dito tayo sa tabi. Kasi, inaayos yung palisada. Tagal. So, ayan na naman kayo, issue. Eto, pag umaga, kadalasan ito yung dinadaanan na pa work ng aking yaya. Haba-haba na ba nag-travel na papuntang work. Pero pag gabi, inuuwi niya pa rin ako kasi naman, syempre namimiss na kami ni Mama Wanwan. Di namin sinama si Mama Wanwan kasi maldita siya kapag ganitong haba. Napapabuhat na siya. Kawawa naman ni Yaya habang nagmamaneho ay yung isang kamay lang yung ginagamit niya. Kasi napapabuhat si Mama Dong. At kadalasan kapag kasama namin si Mama Dong, walang video. Di ba? Yan, nakita niyo na ang ganda-ganda ko, di ba? Ang bihibig ko lang, no? Ang haba-haba ng araw, dami ko ng sinabi at dami ko rin walang kwentang kwento. Sige,